Ang ngalan ko ay Lacan Leo. Tawagin niyo akong guro dahil may ituturo ako sa inyo. Kung ayaw niyong magmukhang mga pathetic clowns, makinig kayo sa sasabihin ko. You are a man, a masculine man. At bilang isang lalaki, kailangan matuto ka kung paano umasta bilang isang tunay na lalaki. Listen, kung bakit ko ginawa ang video na ito ay dahil dumarami na ang mga lalaking lumalambot at mga nagiging katawa-tawa. Men are becoming a joke these days. Mga nalimutan ng lalaki sila. They lost sense of masculinity. Kaya sa video na ito, ituturo ko sa inyo ang mga bagay na dapat nyong gawin upang magmukhang masculine ulit. Unawain at isabuhay nyo ang mga ito kung nais nyong mag-level up ang pagiging lalaki nyo. Don't forget to like and subscribe to support our channel. Let's begin. Number 1. Shut your mouth. Napakaraming lalaki ngayon ang mas maingay pa kaysa sa mga babae. Akala mo makapalaka sa parang pagtila ng ulan. Nagpapalakasan sila ng huni, mga gustong bumoses kasi may mga gustong patunayan, mga nakakaawa. They thought being loud is the way to win. Mga hangal. Being loud is being a clown. Lalaki ka, hindi babae. Kung paandarin mo yung bibig mo nang walang kontrol, babagsak ang karisma mo. Magmumukha kang mahinang lalaki, emosyonal at walang kontrol sa bibig. Masyado kang maramdamin. People will lose respect on you. Magmumukha kang clown sa paningin nila. Makinig ka. If you want to appear more masculine, shut your mouth. Speaking too much reduces your aura. Manatili ka lang tahimik kung hindi naman kailangan magsalita. Tandaan nyo, there's a value on your voice. Kapag madalas mong gamitin ang bibig mo, mauumay sa'yo ang mga tao. Ngunit kung gagamitin mo lang ito tuwing kinakailangan, people will respect it. Makikinig sila dahil minsan ka lang magsalita. At palagi niyong tatandaan, nothing strengthens authority so much as silence. Number 2. Smile less. Kapag ngumiti ka, nagmumukha kang approachable at harmless. Characteristics na likas sa submissive nature ng mga babae. Kaya mapapansin nyo, majority ng mga sales staff sa malls ay mga babae dahil mas magaan ang kanilang aura sa mata ng mga mamimili. They are approachable and harmless, kaya magaan lang silang lapitan kumpara sa mga lalaki. At bilang masculine na lalaki, hindi nyo gugustuhin magmukhang parang submissive sales lady sa mall. Harmless and approachable. Wala namang mali rito. Ngunit dahan-dahan ka lang dahil baka nagmumukha ka na palang clown sa ginagawa mo. Tandaan mo, hindi lahat ng tao kailangan mong ngitian. Hindi lahat yan deserve ng warm approach mo. Kapag palagi kang ganyan sa marami, you will lose your masculine vibe. You will become a clown. At mag-iiba ang tingin ng tao sa iyo, dahilan para mag-iba rin ang trato nila sa iyo. Oo, sang-ayon ako sa pagiging mabuti at mabait sa kapwa-tao. Pero kung nagmumukha ka ng clown sa paningin nila, ibig sabihin, tinatapakan mo na ang sarili mong pagkalalaki. Have self-respect. Not everybody deserves your warm heart. Make it gold. Number 3. Low intonation. Sa pagiging masculine, napakahalaga ng tono ng boses na gagamitin mo sa tuwing magsasalita ka. Alalahanin nyo na bawat tono ay may pinagkaiba-iba, depende sa gustong ipahatid ng nagsasalita. Ayon nga sa isang kasabihan, it's not about what you said, it's about how you say it. You see,
Ang dalawang lalaki, pwede silang magsalita ng parehong pangungusap, ngunit kung magkaiba ang tono na ginamit nila, mag-iiba ang ibig sabihin ng kanilang sinabi at mag-iiba rin ang tingin ng nakikinig sa kanila. Ganito kahalaga ang intonation sa pagsasalita. May dalawang uri ng intonations, isang high intonation at low intonation. Ginagamit ang high intonation o high-pitched voice kapag gusto mong magmukhang approachable at warm-hearted. Madalas ginagamit ito as part of submissive gestures kapag gusto nyong mapalagay ang inyong kausap. Ngunit kung nais mo namang magmukhang masculine, low intonation or low-pitched voice ang nararapat mong gamitin. Dahil ang mababaw na tono ay nagpapakita ng confidence and authority. If you speak with low voice, people tends to listen more than with a high-pitched voice. Kaya kung nais mong magmukhang masculine, try to speak using your chest voice. Do not use a high-pitched voice like a little girl. Number 4. Talk slowly. Isa rin ito sa mahalagang factor sa pagkakaroon ng masculine image. You see, kapag nakakakita ka ng taong mabilis magsalita, ano ang iyong nagiging impresyon sa kanya? Hindi ba't parang kulang sa confidence, kinakabahan at nagpapanik? Tila ba'y may kinakatakutan at hindi mapakali? Tingin nyo ba tandaya ng masculinity? Malamang hindi. It's a sign of weakness. At delikado rin ito dahil sa bilis ng pagsasalita mo, minsan hindi mo na rin alam ang sinasabi mo. Parang mindless speaker na walang laman ang sinasabi. Calm down, relax, and talk slowly. Take your time. Hindi mo kailangang magmadali. Mas pakikinggan at mauunawaan ka ng mga tao kung dahan-dahan ka lang magsalita. If you want to be more masculine, you have to slow down. Speak at your own pace. Oo, alam ko ang pakiramdam at pressure, nanggaling din ako dyan. Ngunit kailangan nyo lang isipin na hindi nyo kailangang magmadali sa pagsasalita. Slow down and take pauses when you speak. Kapag nagawa nyo ito, people will be more attentive to you when you speak. This will prove that you radiate masculine energy dahil nagagawa mo silang makinig sa iyo. Number 5. Speak with confidence. Kung mapapansin nyo, nakapokus ako sa speech at kung paano magsalita dahil napakahalaga nito, lalo na kung nais nyong magmukhang masculine. Kapag nakontrol nyo ang bibig nyo at naging matalino kayo sa pagsasalita, this will radiate your masculine vibe towards the other people. Ngayon naman, pag-usapan natin kung paano nyo gagamitin ang bibig nyo. Sinabi ko sa unang punto na gamitin nyo lang ito kapag kailangan. Gumamit kayo ng low-pitch voice at dahan-dahan lang sa pagsasalita. Lahat ng yan ay baliwala kung walang confidence sa pagsasalita nyo. Tandaan nyo, once you open your mouth, you tell the world who you are. Kaya maging maingat ka. Do not be a clown. Stop impressing people. Huwag mo na ring subukang magpanggap. Just speak with confidence when you talk. Maging matalino ka. Alamin mo kung ano ba ang sinasabi mo. Hindi yung basta ka na lang magdadadaldal dyan. Be mindful when you talk. Dapat may buong talino ka tungkol sa sinasabi mo. Dahil kung wala, mauutal ka lang at mapapahiya. Kung hindi ka sigurado sa sasabihin mo, then shut your mouth. Number 6. Occupy space. Tutungo naman tayo sa body language na nagpapakita ng masculine energy. Sinabi ko na sa inyo ito, body language is very important factor of your overall character.
Kung anong klaseng body language ang ipakita mo sa iba, people responds to it. Maaaring magmukha kang mahina sa paningin nila, magmukhang mangmang, magmukhang katatawanan o kung ano paman dahil lang sa body language mo. Ganyan ito kahalaga. It can make or break someone's personality. Ngayon, if you want a masculine vibe, you need to occupy space. Ganito yan, makinig kayo. Kapag uupo ka sa harap ng isang grupo, occupy your space. Spread your wings. Huwag kang uupo na parang batang nilalamig. Magmumukha ka lang kawawa niyan. Spread your arms, feet always apart. Lean backwards and be comfortable. Ngunit dahan-dahan lang. Baka magmukha ka namang balasubas na mayabang. Ilugar mo ang attitude na ito. Hindi sa lahat ng oras kailangan mong gawin ito. Sinabi ko na kanina, stop impressing people. Ilugar mo ang isang ito. Be mindful of your place. Kung matalino ka, alam mo kung saan at kailan lang dapat ito gawin. Number 7. Make eye contact. Isa rin ito sa mahalagang body language kung nais mong magmukhang masculine. Ngunit may mga ilang paalala ako sa isang ito. Kailangan alam nyo ito gamitin dahil kapag nagkamali kayo, pwede kayo nitong ipahamak at pagmulan pa ng problema. Kaya makinig kayo, ganito yan. Kapag kinakausap ka ng isang tao, maintain eye contact, a solid eye contact. Sa una medyo maiilang pa kayo nito, marahil hindi kayo sanay. Ngunit, practicein nyo lang ng palagi sa tuwing mayroon kayong kausap. Ngayon, ito ang paalala ko. Minsan, magmumukha kang creepy kapag sumobra ang eye contact mo. Ganito ang gawin nyo. Kapag medyo mahaba ang sinasabi ng kausap nyo, pwede nyong i-break ang eye contact nyo sa kanila. Tumingin kayo sa kaliwa o kanan, ngunit wag na wag kayong titingin sa baba. Wag na wag kayong yuyuko habang sila'y nagsasalita. Dahil ang pagtingin sa baba at pagyuko ay signs of submission. Kilos ito na nagpapakita ng pagpapasakop. Alalahanin nyo, radiating masculine energy ang pinag-uusapan natin dito. Hindi nyo gugustuhing magmukha kayong submissive soft boys. Number 8. Listen to understand. Dito kayo dapat maging matalino. Kapag may kausap kayo, pakinggan nyo ang sinasabi at unawain upang alam nyo ang sasabihin. Karamihan kasi ng mga tao, lalo na sa mga debate, they listen to response. Ibig sabihin, hinahayaan nilang magsalita ang kausap nila pero hindi nila pinakikinggan ang sinasabi. Kumbaga, hinihintay lang nilang matapos para sila naman ang magsalita. Mali ito. It's an act of ignorance. Ignorance of the fools. You see, ibahin nyo ang mga taong mataas ang masculine energy. They listen to understand. Ibig sabihin, nakikinig sila para maintindihan ang sinasabi ng kausap nila. At isa ito sa matatalinong paraan kung paano makipag-usap ng maayos. Mas mauunawaan mo ang sinasabi ng kausap mo kaysa sa kausap mo mismo. Ngayon, maaari mong gamitin ang mga sinabi niya laban sa kanya. Dito mo sila tinalo. They will become speechless once you point out the potholes in their argument. By the way, this is how you win any arguments in life. Ngayon, if you want to appear more masculine, start listening to understand. Number 9. Do not joke around. Ito ang obvious at nakakatawang katotohanan. Masculinity and being a clown are two opposite forces. Natural. Paano ka magmumukhang masculine kung mukha kang clown? Di ba napaka-contradictory kung pakikinggan? Because being masculine is all about seriousness. Kapag palabiro kang tao, wala namang mali rito, lalo na kung marami kang napapasaya. Kaya nga lang, hindi ka pwedeng maging clown at the same time maging masculine din.
These are two opposite forces. Kung clown ang personality mo, clown ka talaga. Tanggapin mo na yan. Wala namang masama dyan. Ang masama ay magpanggap na masculine ka, hindi mo naman kayang panindigan. Magmumukha ka lang trying hard. Nga pala, kung nagustuhan mo ang video na ito, kindly hit the like and subscribe button to show your support. Umunawang may pandinig. Hanggang sa muli, mga tapat kong kawal.